susubukan na natin kung kayang-kaya ba talaga na paganahin itong inverter natin, itong mga drill at grinder na isasaksak natin dito. Kaya makikita natin kung totoo ba na 1500 watts yung inverter natin. Susubukan natin na power inverter 1500 watts. Yan yung nakalagay, pero hindi ko alam kung totoo yan. Kaya dyan natin masusubukan kung talagang 1500 watts nga itong power inverter na ito. Yan, Buska yung pangalan niya. Ganito yung harap niya. Ito yung on off niya. Dito yung saksakan. Ito yung USB pag mag-charge ka ng cellphone. Ito yung battery na gagamitin natin. Medyo maliit lang yan. Battery yan ng sasakyan. Kaya ito yung subukan natin kung malakas nga ba itong ganitong power inverter. Ito yung mga susubukan natin. Yan. Malalakas yung mga ito na kumonsumo ng kuryente. Kaya ito yung gusto kong subukan kung kaya niyang paandarin ito. Itong angle grinder. Yan. Medyo luma na yung grinder natin. Pero okay pa to. Gumagana pa. At ito pa. Yung susubukan natin. Itong electric drill. Tignan natin kung mapapaikot niya. Dito natin makikita kung hanggang saan yung kaya nito. Alam ko na marami nang gumagamit nito. At kung legit ba yung nakalagay dito na 1500 watts. Hindi naman ito ganong kalaki. Itong inverter na ito. Yan. Pero medyo mabigat naman siya. Lagay na ako ng wire. Dinugtungan ko yung dating wire niya kasi ang liit. Ito, yung alligator clip niya. Yan. Ganyang kahaba yung nilagay ko na wire. Yan. Mga 1 metro lang naman. Dinugtong ko na wire para kahit saan natin ilagay itong power inverter ay makaabot siya. Hindi kailangan na malapit lang dito sa battery. Kaya ito, subukan na natin kung kaya ba ng inverter na ito na paganahin itong mga grinder at itong drill na ito. Yan, itong black na ito dito sa negative, dito nyo ilalagay itong black na ito. Huwag dito sa positive, masira lang yung inverter yo. Kaya dito natin ilalagay. Yan, ganyan lang siya. At itong red dito sa positive. Wag
Hindi pwede yung magkabaliktad sila. Hindi gagana yung power inverter natin. Baka masisira pa siya. Normal lang ito na mag-i-spark tong battery pag nilagay natin tong isa. Kahit sinong inuna natin, basta paglagay natin yung pangalawa, i-spark talaga yan. Kaya wag kayong matakot kung ganun. Yan, nakita nyo, may spark siya. Gamit tayo ng mga ganito na saksakan. Ito, saksak na natin. Yan, dito lang isasaksak. Ang mga ganito pala na inverter ay pag hindi kaya yung isinaksak natin, pag hindi niya kayang paandarin, tutunog ito. Meron siyang buzzer. Kahit lobat yung battery, tutunog din ito. Kaya maganda naman ito na gamitin. Kaya magkaalaman na ito. Susubukan na natin kung kayang-kaya ba talaga na paganahin itong inverter natin, itong mga drill at grinder na isasaksak natin dito. Kaya makikita natin kung totoo ba na 1500 watts yung inverter natin. Sa mga gumagamit na ng ganitong power inverter na 1500 watts, na subukan nyo na ba na gumamit ng grinder at drill dito? Kaya ito, on na natin yung switch nya para masubukan na natin siya. Yan, naka-on na yan. Yan, kulay green yung ilaw nya pag naka-on na. At ito na, isaksak na natin. Ito yung uunahin natin, itong drill na to. Ito yung saksakan nya. Yan, kita nyo, yan yung saksakan nya. Ito, saksak na natin siya. Yan, ito yung pindutan nya. Pisil lang natin ito, under na itong drill na to. Subukan natin. Yan, kailangan umilaw yung saksakan natin dahil may switch siya. Yan, pindutan natin ito. Tignan natin kung aandar ito. Ngayon ko palang nasubukan ito. Hindi ko pa nasusubukan ito na gamitin itong inverter na ito sa mga ganitong drill. Yan. Yan, hindi kaya. Yan, tignan nyo, tutunog. Pag pindot natin, tutunog yung ano, hindi kaya. Yan. Yan, hindi kakayanin. Huwag natin ipilit, baka masira lang tong power inverter natin. Nakita natin, hindi kayang paganahin tong inverter na to. Tong ganitong drill. 680 watts lang ito. Ang 1500 na watts na inverter, kayang-kaya sana na paganahin itong mga ganitong tools na isasaksak natin dito. Pero bakit hindi kaya ni ng Bosca na 1500 watts itong drill na to? 680 watts lang talaga itong drill na to. Pero nagtataka lang ako bakit hindi kayang paganahin. Dapat kayang-kaya nito dahil 1500 watts yung nakalagay sa inverter natin. Yung grinder naman yung sunod natin na subukan kung kaya niya. Tanggalin na natin at sunod natin tong
isunod natin tong grinder. Ito, saksak na natin. Yan. Yan, nakasaksak na itong grinder natin. Yan, ito yung saksakan niya. Yan. Mahaba kasi itong saksakan niya. At ito, una natin. Yan. Parehas din. Hindi kaya. Hindi rin niya kaya tong grinder na to. Kaya ang tingin ko dito sa inverter natin ay nasa 300 watts lang. Kasi hindi naman yung talagang malakas tong mga ganitong tools na kumonsumo ng kuryente. Yan, 1500 watts yung nakalagay sa inverter natin. Pero hindi kaya tong mga ganitong tools. Kaya next time ang subukan natin yung electric fan kung kayang paikutin.